Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1241 hanggang Kabanata 1250. Kabanata 1241. Hoy, babae, hindi ako nagyayabang tungkol sa iyong ikapitong Panginoon. Talaga ba? Mukhang kailangan kong matuto mula sa guro kung magkakaroon ako ng pagkakataon. Kamahalan, bakit ka nakikipag-usap sa ganitong uri ng mga tao? Nang ahas silang pumunta sa pintuan, hahayaan lang namin ang mga tagalabas na malaman na ang Timog Asya ay sa amin, sinumang ng ahas na ilagay ang kanyang kamay ay magbabayad ng presyo. Nakarinig nito, lumapit si Yehan, tumingin kay Emperor Luocha at nakangiting sinabi, Kamahalan, wala akong masamang intensyon sa pagpunta rito ngayon, gusto ko lang makipag-usap sa iyo para kay Haring Shire, at gusto kong makausap siya ng personal. Hiem, kwalipikado ka bang makipagkita kay Panginoong Haring Shire? Isang master sa likod ni Diluocha ang tumingin kay Yehanhan at malamig na ngumiti. Matanda, mas mabuting manahimik ka, kung hindi, papatayin kita ngayon ng aking ikapitong Panginoon. Nagalit si Lin Chi, wala bang karapatan si Yehan? Sa puso ni Lin Chi, walang tao sa mundong ito na hindi makikita ni Yehan. Kung magsisimula kang pumatay, isali mo ako. Lumapit si Silly Ben, may malamig na aura sa kanyang simple at tapat na mukha, hindi ito ang unang pagkakataon na nakipagkompetensya siya sa apat na master na ito. Tumingin si Diluocha kay Yehan, may malamig na ngiti sa kanyang mga labi, at sinabi, gusto mo siyang makita. Siyempre. Ngumiti si Yehan, sa tingin ko may mas magandang solusyon para sa nanya, at ang relasyon sa pagitan ko at ng mga Brahman. Ano kaya ang iniisip ng kamahalan? Nakarinig nito, kakaiba ang ngiti ni Diluocha at sinabi, sige, maaari kang maghintay ng matagal, ngunit hindi ko ginagarantiyahan na makikita kanya. Sinabi ni Yehan, hanggat dadalhin ng kamahalan ang aking katapatan sa iyo, sa tingin ko magdedesisyon si Panginoong Shire. Hindi ako nag-aalangan na abalahin ang kamahalan ngayon, mangyaring umalis ka. Matapos magsalita, kumaway si Yehan, lumingon at umalis. Hoy, babae, isipin mo ang suhestyon ko kanina. Ngumiti si Lin Chi kay Emperor Luocha, at mabilis na nawala sa harap ng templo kasama ang Pot-Ian halberd sa kanyang balikat. Isang grupo ng mga kawili-wiling tao. Pumikit si Diluocha at pinanood ang direksyon kung saan umalis sina Yehan at ang iba pa. Boss, sa tingin mo ba papayag si Haring Shire ng Brahman na makipagkita sa iyo? Sa pag-uwi, tinanong ni Lin Chi si Yehan. Hindi ko alam. Umiling si Yehan at ngumiti, at sinabi, una ang mga prototype, pagkatapos ang mga sundalo, naihatid ko na ang aking katapatan, hindi ko hinawakan si Emperor Raksha at ang mga taong ito sa pagkakataong ito ang aking katapatan, kung talagang itinuturing ni Haring Shire na mahalaga ang kanyang sarili, kung nawala ang pagpipilian, wala na tayong ibang magagawa. Ibig bang sabihin ng boss na magsisimula tayo ng digmaan sa mga Brahman? Tanong ni Lin Chi. Mas mabuting hindi makarating sa puntong ito. Ayoko na masyadong mahabang digmaan sa silangang mundo. Kapag nagsimula na tayo ng digmaan sa mga Brahman, kung sakaling pumasok ang mga Diyos, magiging kaaway tayo sa magkabilang panig. Matapos magsalita, tumingin si Yehan kay Lin Chi, nakangiting sinabi, Lin Chi, hindi ba sa tingin mo nahulog ka sa pag-ibig sa babaeng iyon kanina? Hoy, boss, natuklasan mo ang aking mga iniisip, ngunit ang babaeng iyon ay talagang nakakaakit sa akin. Kung talagang masisira ang mga Brahman, pwede bang iwanan sa akin ang babae? Tanong ni Lin Chi na nakangisi. Ngumiti si Yehan at sinabi, kung talagang gusto mo siya, puntahan mo siya at sakupin mo siya. Optimistiko ako sa iyo, bata. Anuman, narito tayo sa Timog Asya sa mga araw na ito, at may pagkakataon ka pa rin. Mukhang kailangan nating magpakita ng ilang panlalaking kagandahan. Malambing na ngumiti si Lin Chi, nagbigay ng isang hanggal na sulyap sa gilid, at sinabi, Siliman, ibibigay ko sa iyo ang babaeng iyon na si J.D. Wo, ang babaeng ito ay ang iyong ikapitong Panginoon at sa akin, pinggan. Ang pansamantalang istasyon ng Tianlong sa Bangladesh ay isang training ground. Ang lugar na ito ay kinuha ni Shaben mula sa mga kaaway sa simula, ngunit kalaunan dahil sa paglitaw ni Emperor Luocha, huminto ang pagsulong ni Shaben sa Bangladesh, pababa.
Sa ngayon, lahat ng tao ng Tianlong ay pansamantalang nananatili dito, naghihintay ng utos ni Yehan. Hindi pinigilan ni Yehan ang Tianlong na itago ito sa labas ng mundo. Dahil narito si Yehan, walang makakahuli sa Tianlong ng sabay-sabay. Dagdag pa, gusto lang ni Yehan na ipaalam sa mga tao na lahat ng kanyang mga tao ay pumasok na sa Timog Asya. Alam na ng mga Brahman ang balita. Sa ngayon, nakasalalay ito kung papayag si Haring Shire na makipagkita. Kung tumanggi ang kabilang panig, wala nang magagawa si Yehan. Pagkatapos ng lahat, kung hindi pumayag si Haring Shire na makipagkita, walang posibilidad ng mga negosasyon sa kapayapaan, at sa oras na iyon, maaari lamang iwagayway ni Yehan ang kanyang espada patungo sa India. Siyempre, hanggang sa huling sandali, ayaw gawin ni Yehan ang hakbang na ito. Kahit na hindi natatakot si Yehan sa mga Brahman, kailangan niyang isaalang-alang ang Shenting. Ito ay naging napakamapanganib. Sa oras na iyon, ang maaasahan lamang ni Yehan ay ang kapangyarihan ng 5 partido na alyansa. Gayunpaman, nang wala ang kanyang pamumuno, hindi mapipigilan ng 5 partido na alyansa ang super expert na si Pope. Nang makarating ang 3 sa kanila sa istasyon, naghihintay na sila ng mga kapatid na Chen at ang 4 na dakilang Dragon General. Sa kawalan ni Yehan, Shaben at Lin Chi, sila ang nangungunang pinuno ng Tianlong. Natutulog si Yehan sa Japan ng kalahating taon bago magising. Alam lamang ng mga high-level na kapangyarihan ng Tianlong ang tungkol sa bagay na ito. Siyempre, ang mga kapatid na Chen at ang 4 na dakilang dragon ay kabilang sa mga high-level na kapangyarihan ng Tianlong, naramdaman ni Yehan ang isang taos-pusong pag-aalala. Alam ko lang na walang makakulong sa iyo, bata. Nakatingin ang 2 kapatid na Chen kay Yehan ng may pagmamahal. Para kay Yehan, matagal na nilang itinuring na apo sa kanilang puso. Okay, I've replaced all instances of chapter with kabanata in the Tagalog translation of Junior Novels Chapter 1242. Here's the revised translation. Kabanata 1242. Lolo Chen, pinag-alala ninyo akong 2 matanda. Bamantong hininga si Yehan. Sa Tianlong, kung mayroong sino man na nararamdaman ni Yehan na pinakamay utang na loob, walang alinlangan na ang 2 kapatid ng pamilya Chen. Sa normal na pagsasalita, ang mga tao sa kanilang edad ay nagtatamasa na ng kanilang mga gabi ng kanilang buhay, ngunit handa silang iwanan ang kanilang mga bayan at pumunta sa ibang bansa kasama ang kanilang sarili, at mamuhay ng isang buhay na puno ng dugo. Nakangiting sinabi ni Chen Tianxing, mabuti na lang at maayos ka, kami ay naghihintay pa rin sa iyo na pamunuan kami pauwi. Uwi. Nakarinig nito, nagpakita ng maliwanag na ilaw ang mga mata ng lahat ng mga taong naruroon. Kahit na nasa ibang bansa sila, palagi nilang iniisip ang pag-uwi, at nagpakita sila sa huwaksiya ng hayagan. Nakarinig nito, seryosong sinabi ni Yehan, Lolo Chen, huwag kayong mag-alala, papalapit na ang araw ng pag-uwi natin. Walang makakapagpalaya sa atin sa pagkakataong ito. Hehe, hinihintay namin ang araw na ito. Nagngitian ang mga kapatid na Chen sa isa't isa at tinapik ang balikat ni Yehan. Matanda na sila at namumuhay ng isang buhay na puno ng pagpatay sa buong araw. Hindi nila alam kung makakabuhay pa sila hanggang bukas, kahit na pagkatapos mamatay, gusto rin nilang mamatay sa kanilang sariling bayan, sa halip na ibalik ang kanilang mga kaluluwa sa isang dayuhang bansa. Binata Ye. Sa oras na ito, isang boses ang nagmula sa likod ng lahat. Lumingon si Yehan upang tumingin, at si Ijun na may matatag na mukha ay lumitaw sa likod ng karamihan. Sa pagitan ni Ijun, Yehan at siya ay nawala ng mahigit 1 taon. Ngayon na nakita ulit ng taong ito na may matatag na mukha si Yehan, isang uri ng ang kaguluhan ay lumitaw sa kanyang mukha. Tinapik ni Yehan si Ijun sa balikat, at nakangiting sinabi, Ijun, nagtrabaho ka ng husto sa mga gawain ng Olympic League at Taiwan, at maligayang pagbabalik sa koponan. Binata Ye, handa si Ijun na gawin ang anumang bagay para sa hinaharap ng Tianlong. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Ijun, at sinabi niya, gayunpaman, narito pa rin ako pagkatapos ng lahat, at nakikipaglaban sa iyong tabi, hindi ako magiging malungkot. Dahil lahat sa Tianlong ay mga kapatid na magkakasama sa buhay at kamatayan. Lahat tayo ay magkakapatid, at maging mga miyembro ng pamilya. Binigyan ni Yehan si Ijun ng isang bote ng Jin Potion, at sinabi, wala kang ganitong uri ng Jin Potion pagkatapos itong inumin, sapat na ang bote na ito upang itaas ang iyong lakas sa antas ng dakilang gobernador. Noong nasa China siya, si Ijun ay nasa Taiwan pa rin, kaya hindi niya ininom ang ganitong uri ng genetic potion. Ang mga taong tulad ni Shaben, Lin Chi, Zhao Hengtian,
ang mga kapatid na Chen, at ang apat na dakilang Dragon General ay lahat ay uminom ng genetic potion. Siyempre, ang potion na ito ay maaari lamang inumin ng isang beses, at hindi na magkakaroon ng epekto pagkatapos itong inumin sa pangalawang pagkakataon. May kaunting kaguluhan na kinuha ni Ajun ang Jin Potion. Bilang isang senior executive ng Tianlong, siya ang unang batch ng mga taong nakatanggap ng pagsasanay sa parehong oras ng apat na dakilang Dragon General. Sa ngayon, ang kanyang lakas ay nasa tuktok pa rin ng gitnang gobernador. Sa bagay na ito, si Ajunjun ay hindi nag-aalala kung ito ay pekeng, ngayon na mayroon siyang Jin Potion, mapapabuti ang kanyang lakas. Salamat, Binata Ye. Isang tingin ng pasasalamat ang kumislap sa mga mata ni Ajun. Nararapat ka. Ngumiti si Yehan, ibinigay ang natitirang 3 bote ng genetic potion kay Chen Tianxing, at sinabi, Lolo Chen, alagaan mo ang 3 bote na ito ng genetic potion. Ang Jin Potion na ito ay maaaring inumin kapag ang lakas ay umabot sa tuktok ng Rendo, at sa oras na iyon, ang Jin Potion na ito ay makakatulong sa kanila na pumasok sa kaharian ng Darendo sa isang hakbang. Tumanggaw si Chen Tianxing. Ang 4 na bote na ito ng genetic potion ay dinala kay Yehan ni Sonny noong nasa kanlurang mundo siya, ngunit nakatulog si Yehan ng kalahating taon, kaya wala siyang oras upang ibigay ang 4 na bote na ito ng genetic potion sa mga kamay ng Tianlong. Nanya, narito si Yehan ng 2 araw. Ipinakita na niya ang kanyang katapatan sa pagnanais na makipagkita kay Haring Shire. Ito ang pinakamahusay na katapatan ni Yehan na hindi gumawa ng anumang bagay kay Emperor Luocha at sa iba pa. Sa ngayon sa Nanya, kailangan niyang tingnan ang tugon ng Brahmin King Shire. Sa ilalim ng mapanuring mata ng labas ng mundo, ang lahat ng tao ni Yehan ay pumasok sa Timog Asya, ngunit walang banggaan sa pagitan ni Yehan at ng Brahman kaagad tulad ng inaasahan ng mga tagalabas, at lahat ay tahimik pa rin. Ang sitwasyong ito ay nagpaparamdam sa mga tao ng kaunting pagkalito. Ang lahat ng tao ni Yehan ay pumasok na sa Timog Asya. Ang ganitong uri ng postura ay mukhang isang malaking paligsahan sa mga Brahman. Gayunpaman, lumipas na ang isang araw, at ang sitwasyon sa Timog Asya ay napakatahimik. Parang kakaiba. Sa kabilang banda, tahimik na naghintay si Yehan sa ganitong uri ng katahimikan. Kaya niyang maghintay ng 1 o 2 araw, ngunit kung sinasadya siyang ibitin ng Brahman, wala na siyang ibang magagawa kundi gumawa ng matinding hakbang. Pagkatapos ng lahat, sa kanlurang mundo, may isang bagay pa ring naghihintay kay Yehan. Kung nang-ahas si Yehetian na pakasalan si Lina, kukunin niya ang buhay ni Yehetian. Ang babaeng iyon, hindi niya lang mapapanood na pakasalan si Yehelangit. 2 araw na, at wala pa ring balita mula sa mga Brahman. Sa istasyon ng Tianlong sa Bangladesh, maliban kay Lin Chi sa Timog Asya, lahat ng iba pang high-level na opisyal ay nagtipon sa isang silid. Rhythmically na tinapik ni Yehan ang mesa gamit ang kanyang mga daliri, at tahimik na sinabi, maghihintay pa tayo ng 1 araw, at hayaan si Lin Chi na iset up si Emperor Rakshasa. Kung talagang gustong maglaro ni Haring Shire, maglalaro ako sa kanya, pero, mas mabuting kaya niyang bayaran ang presyo. Nahulog si Lin Chi sa blood cultivator na si Emperor Luoxia, at halos 2 araw na siyang nanliligaw sa kanya. Hindi alam ni Yehan kung anong paraan ang ginagamit ni Lin Chi, ngunit kung gusto niyang sakupin ang babaeng ito, si Emperor Luoxia, hindi gagana ang mga ordinaryong paraan. Sa harap ng templo sa tirahan ng Brahman, nakatingin si Lin Chi kay Di Luoxia, na hingal sa tapat niya na may isang masamang ngiti. Sa mukha ng kabilang panig, may isang patak ng pagiging malandi sa hininga ng dugo, at ang namumulang magagandang mata, ang espiritu ng pakikipaglaban ay nag-aapoy. Hoy! Babae, mahigit 10 beses na tayong naglaban sa isa't isa sa nakalipas na 2 araw. Sa tingin ko hindi mo ako masusundan. Si Lin Chi ay may dalang halberd, at ang kanyang masasamang mata ay nahulog kay Emperor Luoxia, hindi itinatago ang kanyang panloob na pagmamay-ari. Kabanata 1243. Napakalakas ng iyong lakas, at mas matigas pa ang iyong mukha. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng taong katulad mo na nanliligaw ng babae. Isang tingin ng paghamak ang sumilaw sa mukha ni Di Luoxia. Sa nakalipas na 2 araw, si Lin Chi ay dumating upang kulitin siya ng mahigit 10 beses, halos bawat 1 o 2 oras. Tatawag si Lin Chi sa labas ng pinto, pinipilit si Di Luoxia na lumabas upang makipaglaban. Hindi mo naiintindihan ito. May kasabihan sa Huaxia, ito ay pag-ibig at pag-ibig kapag nag-aaway kayo, at hindi kayo nagmamahalan kung hindi kayo nag-aaway o nag-aaway. Ngumisi si Lin Chi, at ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumipat sa 4 na master sa labas ng templo.
Sa kanyang katawan, halos bawat hakbang ng Diluocha ang binabantayan ng apat na lalaking ito, na nagpapangyari kay Lin Chi na paulit-ulit na murahin ang apat na masters na iyon sa kanyang puso. Sa katunayan, napakasimple ng ideya ni Lin Chi, at syempre ito ay napakabastos, iyon ay Ming Qiang. Oo, oo, agawin mo. Sinunggaban niya si Diluocha at tuluyan ng pumasok sa silid-tulugan, ngunit si Diluocha ay palaging binabantayan ng apat na master na ito, kaya't wala pang pagkakataon si Lin Chi na kumilos, at humingi ng tulong sa isang tao. Siyempre, hindi niya mapigilan ang kanyang mukha. Pagkatapos ng lahat, ito ay kanyang pagnanakaw ng isang babae. Kung malalaman ng mga tao ng Tianlong, saan ilalagay ni Lin Chi, ang Diyos ng pagpatay, ang kanyang mukha. Umalis ka na, wala ako sa mood na makipagtalo sa iyo ngayon. Binigyan ni Diluocha si Lin Chi ng isang sulyap sa gilid, lumingon at naglakad papasok sa templo, habang ang apat na masters ay nakatayo sa gate na parang mga Diyos ng pinto, walang pakialam na nakatitig kay Lin Chi. Nakita ito, umiling si Lin Chi, magtatagumpay, Master Chi, pupuntahan kita pagkatapos magpahinga. Pagkatapos ng lahat, umalis si Lin Chi dala ang heaven-breaking halberd sa kanyang balikat. Dahil sa apat na masters na iyon, napakahirap para sa kanya na agawin si Emperor Luocha. Siyempre, hindi alam ni Emperor Luocha kung ano talaga ang iniisip ni Lin Chi. Kung hindi, natatakot ako na iuutusan ng kabilang panig na palayasin ang mga tao. India, sa tuktok ng isang sinaunang templo, maraming pangit na estatwa ng mga Diyos ang nakakalat sa paligid ng hall. Ang mga estatwang ito ay nagpapatingkad sa hall na puno ng takot at misteryo. Ang bulwagang ito ay tinatawag na Shere Temple. Ito ang pangkalahatang altar ng mga Brahman sa India. Sa mga dingding ng Shere Temple, may mga matingkad na ukit. Ang mga ukit na ito ay karaniwang mga figure mula sa mitolohiyang Indian. Tulad ng Brahma, Vishnu, Shiva at iba pa. Sa sandaling ito, may kabuoang 8 tao ang magalang na nakatayo sa Shere Temple na ito, at sa itaas nila ay nakaupo ang isang marilag na lalaki. Panginoon kong Shere, tinanong na ng kamahalan ang ating desisyon, Huazia Yehan, hindi ko alam kung makikita natin kayo o hindi. Sa ibaba, isang master ng apat na Brahman Dharma Protector, magalang na humarap sa nasa itaas, tinanong ang marangal na lalaki. Hiem, pumasok siya sa Timog Asya ng buong lakas, maliwanag na upang magpakita at manggulo, ngunit dahil lamang sa kanyang maliit na lalaki, gusto niyang mapapressure ako ng Brahman, sobra ang tingin niya sa kanyang sarili, huwag mo nang abalahin, gusto kong makita ang kanyang anong kakayahan mo. Mahinang umungol si Haring Shere, bagaman hindi malakas ang boses, kumalat ito sa buong bulwagan. Ipinabot na nga ni Emperor Luocha ang kahulugan ni Yehan sa punong tanggapan ng Brahman, ngunit hindi papansinin ni Haring Shere si Yehan. Ang mundo ay kilala bilang ang numero 1 henyo sa mundo, ngunit hindi pa rin binibigyan ng pansin ni Haring Shere si Yehan. Anong karapatan mayroon ng isang batang junior na makipagkita sa kanya? Gayunpaman, nakalaan kay Haring Shere ang bayaran ang presyo para sa kanyang desisyon. Huwag mong mangapi ang mga bata at mahirap. Sa mga tuntunin ng seniority, si Yehan ay talagang inapo ni Haring Shere. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng lakas, ang kasalukuyang Haring Shere ba ay talagang kalaban ni Yehan? Oras, lumipas ang isa pang araw. Binibilang ito na ang ikatlong araw mula nang pumasok si Yehan sa Timog Asya, ngunit wala pa ring balita mula kay Haring Shere, at walang nakuha na kapakipakinabang na impormasyon si Lin Chi mula kay Emperor Luocha. Alam ni Yehan na hindi pinapansin ni Haring Shere ang kanyang mga salita, o sa ibang salita, hindi siya pinapansin, na nagpapangyari sa kanya na maghintay ng 3 araw ng walang kabuluhan na parang isang tanga. Masyadong mapanlin lang. Nagkaisa tayo ng may katapatan, ngunit hindi nila ito pinansin. Binata Ye, makipaglaban na tayo. Galit na tumingin si Arjun sa pansamantalang istasyon ng Tianlong sa Timog Asya. Nakasalalay ito sa desisyon ni Yehan. Lahat ng mga mata ay nakatutok kay Yehan, naghihintay sa kanyang desisyon. Huminga ng malalim si Yehan at malamig na sinabi, dahil pinili ni Haring Shere na baliwalain tayo, makipaglaban na tayo. Lalaban ako hanggang sa hindi na nila maiaangat ang kanilang mga ulo. Hindi ako pinapansin ni Haring Shere, at magsisisi siya. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, ang lahat ng mga high-level na miyembro ng Tianlong ay puno ng espiritu ng pakikipaglaban. Ang Tianlong ay isang organisasyon na pandaigdigan na ngayon, at kahit na ang Shenting ay hindi nang ahas na baliwalain sila. Dumating sila ng may katapatan, at pinaikit ng mga Brahman ang kanilang mga mata.
Gagamitin nila ang kanilang lakas upang sabihin kung anong presyo ang babayaran ng kabilang panig sa pagwawalang bahala sa Tianlong. Sabi ni Ajun, "Binata Ye, patayin na natin ang mga master ng Brahman dito ngayong gabi, at pagkatapos ay dumiretso sa India para ipaalam sa kanila kung gaano tayo kalakas. Huwag kang mag-alala, dapat tayong maging handa sa pakikipaglaban sa mga Brahman." Matapos magsalita ni Yehan, tinawagan na niya si Zhao Hengtian sa kanlurang mundo. Ang ideya ni Yehan ay napakasimple, syempre, magiging mas mahirap at mapanganib ang pagpapatupad, ngunit inignora ito ni Haring Shere kaya't wala nang ibang magagawa si Yehan. "Yehan, ano ang sitwasyon sa Timog Asya? Handang makipagkasundo ang mga Brahman?" Tanong ni Zhao Hengtian sa telepono. Syempre, alam ni Zhao Hengtian, isang high-level executive, ang layunin ng paglalakbay ni Yehan sa Timog Asya. Sabi ni Yehan, "Kapatid na Zhao, may problema rito sa Timog Asya. Kailangan kita at ni Jipot Iya na tulungan ako, at hayaang pamunuan muna ng Ginoong Golden Dragon General sa kanluran. Ngunit bago pumunta rito, hayaan ang 5 partido na alyansa na ganap na gumana sa kanlurang mundo, mas mabuting maakit ang lahat ng atensyon ng korte, bagaman ang paggawa nito ay maglalagay sa 5 partido na alyansa sa isang mapanganib na sitwasyon, ngunit sinabi mo sa 4 na lalaking iyon, 2 araw lang ang kailangan ko para talunin ang Brahman, ang mga tao natin ay pumasok sila sa kanlurang mundo ng buong lakas, at makikipagtulungan sa kanila upang harapin ang Shenting." Nakarinig nito, sinabi ni Zhao Hengtian, "Sige, sasabihin ko sa kanila ang iyong plano, at pagkatapos ay magmadali akong pumunta roon kasama si Jipot Ian. Dapat kong makarating sa Timog Asya ngayong gabi at maghintay para sa amin." Sa pagharap sa isang superpower na tulad ng Brahman, kailangang mag-ingat si Yehan sa Shenting, isang matandang kalaban. Kung saksakin siya ng papa mula sa likod habang nakikipaglaban sa Brahman, tiyak na ilalagay nito ang Tianlong sa isang mapanganib na sitwasyon. Sa makatuwid, sa ngayon, magagawa lang ni Yehan na pigilan ang 5-party alliance na magtago at magsimulang kumilos sa kanlurang mundo. Kung sisimulan na nila ang kanilang operasyon, itutuon ng Papa ang kanyang mga paningin sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang 5-party alliance ay isang piraso ng lupa para sa Papa. Bagamat ang paraang ito ng pag-aalis ng pansin ng Shenting ay maaaring magparamdam kay Yehan na komportable sa pakikipaglaban sa mga Brahman, ang 5 partido na alyansa ay magiging napakamapanganib. Kabanata 1244. Sa kanila, kung may kaunting kapabayaan, ang 5 partido na alyansa ay magdurusa ng malubhang pagkalugi. Gayunpaman, ito lang ang magagawa ni Yehan sa ngayon, mas mainam na harapin ang mga Brahman sa India bago atakihin ng mga Diyos ang 5 partido na alyansa. Ibinaba ni Yehan ang telepono at tahimik na nagnilay-nilay. Masyado niyang minadali ang mga Brahman. Sa ibang salita, hindi lubusang nakilala ni Yehan, ang pinuno ng mga Brahman, ang mga junior ay inilagay sa kanilang mga mata. Marahil ay isang maling ideya para kay Yehan na pumunta sa Timog Asya upang humingi ng negosasyon sa kapayapaan sa kanya sa una. Sa pagharap sa superpower na Brahman, lubos lamang nilang mapapahalagahan ang kanilang sarili pagkatapos ipakita ang kanilang lakas sa harap nila. Pagkatapos ng lahat, hanggang ngayon, ang pinakaang record na nagparamdam sa mundo na makilala ang lakas ni Yehan ay ang pagpatay niya kay Yeheshi gamit ang isang espada, at ang pagkatalo sa Ice Lord Taiyan. Gayunpaman, ang mga taong natalo at pinatay ni Yehan ay walang anuman kay Haring Shere na sikat na sa loob ng maraming taon. Kung pinatay ni Yehan ang papa ng God Court bago iyon, kung gayon si Haring Shere ay haharap na ngayon kay Yehan, natatakot ako na magkakaroon siya ng ibang saloobin. Sa huli, bagaman nakakuha ng katanyagan si Yehan, ang kanyang lakas ay hindi kinikilala ng mga super expert na ito, at hindi niya iniisip na si Yehan ay maaaring maging kapantay nila. Matapos ipaalam ni Yehan kay Zhao Hengtian, agad na sinabi ni Zhao Hengtian ang mga iniisip ni Yehan sa mga pinuno ng 4 na pangunahing puwersa sa 5-party alliance. Si Reed ay may mga opinyon. Pagkatapos ng lahat, ito ay katumbas ng pagtulak sa kanila sa hukay ng apoy. Sino ang gagawa ng ganoong walang utang na loob na bagay, at hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Yehan? Sa makatuwid, ang mga pinuno ng 4 na pangunahing puwersa ay sabay-sabay na tumawag ng video kay Yehan. Nakatingin sa 4 na mukha ng mga pinuno ng 4 na pangunahing puwersa sa video ng telepono, nanatiling kalmado si Yehan at sinabi, "Lahat, alam ko ang inyong desisyon sa akin. May mga opinyon, ngunit napakahalaga ng pagkakataong ito, kapag nanalo na ako sa Brahman, ang mga tao ko ay papasok sa kanluran ng buong lakas, at magagagarantiyahan ko na sa ating lakas, tiyak na makakain natin ang mga Diyos."
Ginoye, hindi kita nakita sa loob ng kalahating taon. Mukhang lalong lumalakas ka. Ngayon ang Papa ang namamahala sa Holy Court. Sa tingin mo ba mayroong sino man sa ating panig na makakapagpigil sa kanya? Si Ian, ang pinuno ng Hells Angels, ay tumawa. Ginoye, hindi mo lang maaaring ito ng iyong sarili at itulak kami sa hukay ng apoy, maaari mo ba? Ang Elder, ang lahi ng vampira, ay nagsabi ng may hindi pagsang-ayon sa kanyang mukha. Napakahusay na nauunawaan ni Yehan ang mga iniisip ng mga taong ito, at kung ilalagay siya sa ibang posisyon, magagalit din siya. Sinabi ni Yehan, lahat, ang pagkakataong ito ay talagang magpapamalas sa inyo ng ilang panganib, ngunit 2 araw lang ang kailangan ko, pagkatapos ng 2 araw ang mga tao ko ay papasok sa kanluran ng buong lakas, at kapag nahaharap na tayo sa korte ng Diyos, maaari kong pangako sa inyong lahat, lilipulin ko mismo ang ulo ng Papa. Nakarinig nito, nag-isip si Gerd, Ginoye, posible bang talagang may kakayahan kang harapin ang Papa? Siyempre. Sabi ni Yehan, nag-retreat ako ng kalahating taon para mapabuti ang aking lakas. Kung wala akong lakas para lumaban sa Papa, sa tingin mo ba mangangahas akong salakayin ang mga Brahmin ngayon? Nakarinig ng mga salita ni Yehan, ang mga pinuno ng 4 na pangunahing puwersa sa video ay natahimik. Ang lakas ni Haring Shere ay maihahambing sa lakas ng Papa, at nang ahas si Yehan na harapin siya. Ayon sa pangangatwiran, mayroon ngang lakas si Yehan para lumaban sa Papa. Nagpatuloy si Yehan, lahat, ako, Yehan, ay hindi pa nakagawa ng anumang bagay na magpapabigo sa inyo, kaya't maniwala kayo sa akin sa pagkakataong ito, kailangan ko ang inyong tulong sa pakikipaglaban sa mga Brahman. Ang mga salita ni Yehan ay nagparamdam ng tukso sa mga pinuno ng 4 na pangunahing puwersa. Sa katunayan, pagkatapos ng pagtatatag ng 5 partido na alyansa, sa ilalim ng pamumuno ni Yehan, hindi sila kailanman nabigo ng kabilang panig. Sige, Ginoye, para sa kinabukasan ng lahi ng lobo, handa akong ipatupad ang iyong plano, ngunit 2 araw lang, Ginoye, kung hindi mo malulutas ang Brahman pagkatapos ng 2 araw, kung gayon, patawarin mo ako, hindi na makakagawa ng panganib ang lahi ng lobo. Si Garide ang unang pumayag kay Yehan. Sabi ni Yehan, salamat, punong Gerd, sapat na ang 2 araw. Sa kasong ito, muli kong pagtitiwalaan ang Ginoye ang aking lahi ng vampira, at haharapin natin ang korte sa loob ng 2 araw dito. Wala akong pagtutol sa Satan Legion. Boss Ian, gusto kong malaman kung handa kang tulungan ako. Ang mga mata ni Yehan ay nahulog kay Ian, ang pinuno ng Hell Angels na hindi nagsalita. Nakarinig nito, umiling si Ian at sinabi, dahil wala ng pagtutol ang 3 sa kanila, syempre wala rin akong pagtutol. Nakarinig nito, huminga ng maluwag si Yehan, at pagkatapos ay ngumiti siya, salamat sa inyong lahat, magkita-kita tayo sa Eastern Europe sa loob ng 2 araw. Pagkatapos nito, parehong pinatay ng magkabilang panig ang video call. Tumingin si Yehan sa mga mataas na ranggo ng Tianlong na nanunood sa kanya, at sinabi, ang kapatid na Zhao at Jipot Ian ay darating sa Timog Asya ngayong gabi, at kapag dumating na sila, sasalakayin natin ang istasyon ng mga Brahman sa Bangladesh. Haring Shere, gusto kong makita kung anong kaiabangan ang meron siya. Kailangan mo bang ipaalam sa batang iyon na si Lin Chi? Tanong ni Chen Tianxing. Ngumisi si Yehan at sinabi, sabihan mo ang batang iyon na bumalik agad. Gusto ko si Emperor Luo Cha. Dadalhin ko siya para agawin ngayong gabi. Hindi alam ni Yehan, ang kanyang ideya ay nagkataon sa kay Lin Chi, at wala siyang pasensya na manligaw ng tapat ni hindi niya alam kung paano manligaw. Ang pagnanakaw ng mga tao ay ang pinakamabilis at pinakadirektang paraan. Umaga pa rin ang oras, lumipad sina Zhao Hengtian at Jipot Ian mula sa Eastern Europe, maaaring maging huli na. Gayunpaman, matapos magawa ang desisyon, nagsimulang maghanda ang Tianlong. Kapag nawasak na ang istasyon ng Brahman sa Bangladesh, oras na upang pumunta sa punong tanggapan ng Brahman sa India at simulan ang isang malaking paligsahan dito. Mga alas 10 ng gabi, dumating na sina Zhao Hengtian at Jipot Ian sa Timog Asya. Kabanata 1245. Pagdating pa lang nina Zhao Hengtian at ng iba pa, ang lahat mula sa itaas hanggang sa ibaba ng Tianlong ay inilipat. Samantalahin ng kadiliman, ang lahat ay dumating sa labas ng templo kung saan matatagpuan si Emperor Luo Cha. Sa sandaling ito, maliwanag ang templo. Sa Bangladesh, mayroong kabuoang 4 na master ng Brahman dito, mula sa ika-4 ng Brahman 8 Vajras, at mayroong 200 miyembrong misyon ng tagapagbantay ng templo sa ilalim nito, ngunit ang mga taong ito ay nasa ilalim ng pamumuno ni Di Luo Cha. Sa labas ng templo, kumaway si Yehan,
at sa susunod na sandali, ang tunog ng pagsira sa langit ay nag-ugong sa kalangitan sa gabi, at ang mga master ng Tianlong ay sumabog sa templo na parang mga itim na ilaw. Sa ilalim ng madilim na gabi, ang lahat ng mga master ng Tianlong ay sumugod sa templo, at ang mabilis na tunog ng pagsira sa hangin ay nag-ugong sa kalangitan sa gabi, na agad na nagpaalarma sa mga master ng mga Brahman sa templo. Sino? Lumitaw ang apat na master ng mga Brahman, at nagalit sila nang makita ang grupong ito ng mga master na sunod-sunod na lumilitaw. Hoy, kayong apat na hayop, ikapitong Panginoon, matagal na akong naiinis sa inyo. Ngayong gabi, kukunin ko ang inyong buhay. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, ang tinig ni Lin Chi ay dumating, at agad, ang kanyang katawan ay nakaharap na sa dalawa sa mga master ng Brahman, lumipad. At pinatay din ni Shaben ang dalawa pang master ng Brahman sa oras na ito. Tulungan ninyo silang dalawa, kailangan nating makipaglaban ng mabilis dito. Ang figure ni Yehan ay dahan-daang naglakad sa kalangitan sa gabi, mukhang walang pakialam siya. Nang marinig ito, agad na lumabas sina Zhao Hengtian at J-Pot Ian, isang tao ang tumulong kay Shaben, at ang isa pang tao ay tumulong kay Ling Chi. Yehan, nang ahas kang salakayin ng aking Brahman ng buong lakas, magbabayad ka ng presyo. Sa kalangitan sa gabi, dumating ang malamig na tinig ng isang master ng Brahman, ngumiti si Yehan at sinabi, sino ang magbabayad ng presyo? Masyado pang maaga para sabihin. Dahil walang katapatan si Haring Shere at hindi ako pinapansin, Tianlong, kung gayon, sa Timog Asya, Tianlong at Brahman isa lang ang makakaligtas. Sa buong templo, sa ilalim ng pamumuno ng mga kapatid na Chen at ng Dragon General, ang mga master ng Tianlong ay nakikipaglaban sa misyon ng tagapagbantay ng templo ng Brahman. Ang 8 Great Vajras ng mga Brahman ang nangunguna sa koponan, ngunit sa ngayon ay 4 na Great Vajra Master lang ang narito, at 200 lang ang tao sa misyon ng tagapangalaga ng templo. Sa kalangitan sa gabi, ang mga mata ni Yehan ay nag-scan sa mundo. Sa ilalim ng pag-scan ng kanyang yin at yang na mga mata, walang galaw sa templo ang makatataka sa mga mata ni Yehan. Sa oras na ito, tiningnan ni Yehan ang isang lugar sa templo, at mayroong isang ngisi sa sulok ng kanyang bibig, masyado nang huli kung gusto mong umalis. Matapos sabihin iyon, ang figure ni Yehan ay kumislap sa kalangitan sa gabi, lumitaw sa isang sulok ng templo na parang nagti-teleport, nakatingin kay Emperor Luocha na hinaronggan niya. Sa sandaling ito, walang pakialam na tumingin si Emperor Luocha, tumingin kay Yehan at sinabi, talaga bang naisip mo na ito ng malinaw, lubos mo bang lalabanan ang aking Brahman? Ngumiti si Yehan at sinabi, Emperor Rakshasa, dumating ako sa Timog Asya nang may katapatan upang makipagpayapaan kay Haring Shere, ngunit nakita mo na ang resulta. Dahil hindi tapat si Haring Shere, isa lang ang maaaring tumayo sa pagitan ng Tianlong at Brahman sa Timog Asya, wala akong pasensya para patuloy na gumugol ng oras sa inyo. Malamig na sinabi ni Emperor Luocha, Yehan, sigurado ka ba? Bukod sa akin, Brahman, mayroon kang isang makapangyarihang kaaway na tulad ng Shenting. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Sabi ni Yehan, Di Luocha, dahil gusto ka ng aking kapatid, maaari kitang hayaang mabuhay, ngunit maaari ka lamang sumunod sa aking kapatid sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ako, Emperor Luocha, ay hindi kailanman magiging mas mababa sa sinuman. Yehan, bunutin mo ang iyong espada. Walang pakialam, puno ng pagpatay ang tingin ni Di Luocha, at ang kanyang duguan na scimitar ay nakatutok na kay Yehan. Gusto mong makipaglaban sa akin, Emperor Luocha, wala ka ng pagkakataon, at ang mapagmataas na Haring Shere ay wala ring pagkakataon. Malamig na ngumiti si Yehan, ngunit sa oras na ito si Emperor Luocha ay pinatay na si Yehan gamit ang isang kutsilyo, ang duguan ang kanyang scimitar ay kumislap ng isang nakasisilaw na arko sa ilalim ng kalangitan sa gabi, sumasaksak mula sa itaas hanggang sa ibaba, na parang gusto niyang patayin si Yehan gamit ang isang suntok. Nakita ito, ang katawan ni Yehan ay nanatiling walang galaw, at nang ang duguan na scimitar ay malapit nang mahulog sa kanya, si Yehan ay sumalungat, at ang kanyang palad ay tumama sa mabangong balikat ni Di Luocha na parang kidlat, ang nakakatakot na kapangyarihan ay ibinuhos sa kanya. Ang katawan ng kalaban, sa isang iglap, namutla ang mukha ni Di Luocha, at lumipad siya paatras, dumura ng dugo. Sa harap ni Yehan, si Di Luocha, ang numero 1 Young Master sa Timog Asya, ay hindi man lang nakakilos. Si Di Luocha ay nagpumiglas na tumayo at tumingin kay Yehan. Ang kanyang malamig na mga mata ay puno ng pagpatay. Ngayon lang niya naramdaman kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan niya at ni Yehan. Ang numero 1 henyo sa mundo ay hindi siya sa lahat. Mga bagay na maaaring hamanin.
Sa pagharap kay Yehan, mas nakakatakot ang naramdaman ni Diluocha kaysa sa pagharap sa kanyang sariling ama, si Haring Shire. Huwag mo akong pilitin na sirain ang bulaklak gamit ang aking mga kamay, papatayin kita. Nakita si Emperor Luocha na dahan-dahang itinaas muli ang duguan na scimitar, walang pakialam ang tingin ni Yehan. Sa sandaling ito, ang nakakatakot na portion ay pinakawalan mula sa katawan ni Yehan, na parang ang pag-agos ay karaniwang pumipigil patungo kay Diluocha, at agad, naramdaman ni Diluocha na parang isang walang katapusang puwersa mula sa langit at lupa ang bumagsak sa kanyang katawan, na nagpapangyari sa kanya na hindi man lang maigalaw ang kanyang mga daliri. Hoy, boss! Ang babaeng ito ay ibibigay sa akin. Sa oras na ito, si Lin Chi, na natapos na ang labanan, ay tumakbo ng mabilis sa kalangitan sa gabi, lumapag sa tabi ni Diluocha, at niyakap siya sa kanyang mga bisig, babae, makipaglaban sa aking boss, mali ang pinili mong kapareha, bakit hindi tayo magsimula ulit? Kumusta ang isang lugar upang pag-aralan ang pinagmulan ng tao? Bastos na lalaki, pakawalan mo ako. Tiningnan ni Diluocha si Lin Chi na may nakamamatay na ekspresyon, ngunit paano niya mapapakalas ang yakap ni Lin Chi sa ilalim ng sugat. Tiningnan ni Lin Chi si Diluocha na nagpupumigla sa kanyang mga bisig, ngumisi, at sinabi, babae, mas lalo kang nagpupumiglas, mas lalo akong nasa sabik, Chiye, hehe, huwag mong pilitin si Chiye, tatapusin kita agad. Nakarinig nito, nanginginig ang katawan ni Diluocha, at ang kanyang magagandang mata ay galit na nakatitig kay Lin Chi. Sabi ni Yehan sa oras na ito, ikaw na bata, tumigil ka na sa paglalaro, kunin mo siya, pumunta na tayo sa India, ang nangyari rito, sa tingin ko ay malalaman din ni Haring Shire. Kabanata 1246 Hiem, Yehan? Gusto mo akong gamitin para takutin siya, huwag kang mangarap, hindi siya magkokompromiso dahil sa akin. Malamig na ngumiti si Diluocha kay Yehan, anong klaseng tao si Haring Shire? Paano hindi malalaman ni Emperor Luocha na lumaki kasama niya na siya ay isang malupit at walang awa na tao? Para makuha ang pamamahala sa mga Brahman, pinatay niya ang libu-libong tao ng magdamag, maging ang kanyang sariling ama, at maging ang kanyang sariling asawa. Maaari siyang patayin gamit ang isang suntok, paano makikipagkompromiso ang isang walang awang tao kay Yehan dahil sa kanya? India, ang punong tanggapan ng mga Brahman, ang templo ng Shire. Tahimik na nakinig si Haring Shire sa ulat ng isang Dharma Protector sa ibaba. Matapos magsalita ang Dharma Protector, ang nakamamatay na aura sa katawan ni Haring Shire ay nagparamdam sa temperatura sa bulwagan na bumaba sa isang kritikal na punto. Pinatay ang aking 4 na hari na Vajras, 200 gwardya, napakaganda, hihintayin ko siya rito, pagdating ng oras, babalatan ko ang kanyang balat ng patong-patong, at ilalagay ko sila sa yungib ng 10,000 ahas upang pakainin ang aking espiritu ahas. Tuldok-tuldok panipi. Ang mukha ni Haring Shire ay mabangis, at ang nakamamatay na aura sa kanyang katawan ay nagparamdam sa 4 na King Kong at sa 4 na tagapagbantay sa ibaba na natatakot. Hindi pa nila nakita si Haring Shire sa sandaling ito sa loob ng maraming taon. Panginoong Haring Shire, ayon sa mga ulat, ang kamahalan na prinsesa ay nasa kanilang mga kamay na ngayon, kami. Hiem, walang kabuluhan ang pagsasanay ko sa kanya sa loob ng maraming taon. Malamig na sinabi ni Haring Shire, isang babae lang iyon. Ang aking prinsipe Shire ay mayroong hindi mabilang na mga tagapagmana. Kung wala siya, maaari pa rin akong magsanay ng isa pa. Kung mamamatay siya rito mabuti, nasa magandang kamay si Yehan, kung hindi siya patay, personal ko siyang ihahatid, hahayaan ko siyang pumunta sa impyerno at makipagkita sa kanyang ina. Nakarinig nito, nanginginig ang mga ekspresyon ng mga tao sa pangunahing bulwagan. Nadama nila na ang uhaw sa dugo at walang awang Haring Shire, na tinanggihan ng kanyang mga kamag-anak, ay bumalik na. Nang salakayin ni Yehan at ng iba pa ang mga Brahman, ang kanlurang mundo at ang Five-Party Alliance ay nagsimulang kumilos din. Ang 5 puwersa ay nagkaisa upang magsagawa ng malawakang mga aktibidad sa Eastern Europe at nagpakita ng mataas na profile, na nakakaakit ng maraming atensyon mula sa kanlurang mundo. Hiem, ang grupong ito ng mga hayop ay talagang matapang, ng ahas na lumabas upang magsagawa ng mga aktibidad sa oras na ito, kahit ano pa man, bago ang kasal ng anak ng langit at ng banal na dalaga, bibigyan sila ng papa ng pagbati gamit ang dugo ng mga ereheng ito. Panipi. Sa pangunahing bulwagan ng Divine Court, ang papa ay may marilag na ekspresyon sa kanyang mukha, at isang mabangis na pagpatay ang pinakawalan mula sa kanya.
Bilang isang superpower sa kanlurang mundo, kahit na ang kapangyarihan ng Divine Court ay hamina ng malaki, kung may anumang kaguluhan sa kanlurang mundo, sila ay malalaman nila sa unang pagkakataon. Sa ngayon, ang Five-Party Alliance ay nagsasagawa ng mga aktibidad na mataas ang profile sa Eastern Europe at hindi itinago ang kanilang kinaroroonan. Siyempre, nalaman ng Shenting ang balita sa unang pagkakataon. Panginoon kong Papa, bakit biglang pinili ng Five-Party Alliance na magsagawa ng mga aktibidad na mataas ang profile sa oras na ito? Natatakot ako na may iba pang artikulo dito. Sa ibaba, sina Tian Shengziye at Chang Qiyuxuan na nakasuot ng puting damit ay nagsabi sa Papa. Sa Divine Court, bukod sa Papa, ang katayuan ni Yehetian sa Divine Court ay masasabing nasa ilalim ng isang tao, sa itaas ng 10,000 tao, at ang posisyon ng Papa ay mapapasa sa kanya sa hinaharap, na may walang katapusang kaluwalhatian. Nakarinig nito, tumawa ang Papa at sinabi, kahit anong plano ang meron sila, dahil ang Five-Party Alliance ay kusang lumitaw, hindi natin dapat palampasin ang pagkakataong ito para sirain sila. Anak ng langit, ikaw at ang santa ay magpapakasal na. Huwag kang mag-alala, ang Papa mismo ang kikilos at pupunasan silang lahat. Tumango si Yehechon, iniisip ang banal na dalaga na si Lina, isang sinag ng liwanag ang kumislap sa kanyang kalmadong mga mata na parang siya ay isang nagwagi. Ang banal na dalaga na si Lina ay may maraming manliligaw. Maraming mga young master sa kanluran, mayayaman at mararangal, ang mga taong ito ay ang mga manliligaw ni Saint Lina. Ngunit sa huli, si Saint Lina ay kanya pa rin, at maging ang posisyon ng hinaharap na Papa ay mahuhulog sa kanyang mga kamay. Ang likurang hardin ng punong tanggapan ng Shenting, dito, ang hangin ay sariwa, ang kapaligiran ay tahimik, at kaaya-aya ang tanawin. Si Lina, na nakasuot ng maluwag na puting damit, ay nakaupo sa isang bangkong bato at nakatitig sa malayo. Ang mga matang iyon ay parang wala sa focus, at mukhang medyo walang laman. Ang kasal kay Yehechon ay dumating na, at hindi niya ito maiiwasan. Ang kapalaran ay maaari lamang tanggapin. Ito lang ay wala siyang nararamdaman para kay Yeh's innocence. Sa kabaligtaran, paminsan-minsan ay maiisip niya ang taong lubos niyang kinasusuklaman sa kanyang puso, at pati na rin ang lalaking kumuha ng kanyang unang pagkakataon. Ang figure ay tila nag-ugat sa kanyang isipan at hindi na maaaring mabura. Pagkaraan ng mahabang panahon, huminga si Lina ng isang mahinang buntong hininga. Ibinaba niya ang kanyang ulo at hinaplos ang kanyang ibabang tiyan. Sa loob, isang maliit na buhay ang ipinanganak. Oo, pagkatapos ng gabing iyon ng kabaliwan, si Lina ay nagdadalang tao. Hindi inisip ni Lina ito. Noong una, gusto rin niyang patayin ang maliit na buhay sa kanyang tiyan, ngunit hindi pa rin niya ito nagawa sa huli. Sa ngayon, si Lina ay 4 o 5 buwan na ang buntis. Gayunpaman, mula nang malaman niyang buntis siya, sinisikap ni Lina na itago ang katotohanang buntis siya. Pumipili pa siya ng mga damit na 2 o 3 sukat na mas malaki upang maitago ito. Gamit ang bahagyang arko na tiyan, natatakot siya na papatayin ng Papa ang bata sa kanyang tiyan sa isang pag-aalboroto ng galit kung mangyari ang insidenteng ito, at maging ang pagpatay sa kanya. Dahil sa katotohanang buntis siya, at papalapit na ang kanyang kasal kay Yehechon, tumawag din si Lina kay Yehan, ngunit nakatulog pa rin si Yehan sa oras na iyon. Siyempre, kahit na makita niya si Yehan, paano niya bubuksan ang kanyang bibig, hindi alam ni Lina mismo, mayroon siyang napakakomplikadong mga iniisip tungkol kay Yehan, kinasusuklaman niya ito hanggang sa sukdulan, at mayroon ding pag-ibig na hindi niya maintindihan. Hindi man lang maramdaman ni Lina ang ganitong uri ng pag-ibig sa katawan ni Yehechon. Timog Asya, upang kainin ang kapangyarihan ng mga Brahman sa Bangladesh, kahit na hindi umiral si Yehan, ang mga tao ng Tianlong ay hindi gagastos ng maraming pagsisikap upang kainin sila. Sina Shaben, Linchi, Zhao Hengtian, at Jipat Iyan ay lahat ng 4. Ang mga master ng One Flower Realm, ang 4 sa kanila ay sabay-sabay na sumalakay, ang 4 King Kong ay hindi lubos na nakayanan, at ang mahigit 200 na misyon ng tagapagbantay ng palasyo sa ibaba ay lubos ding pinatay sa ilalim ng pamumuno ng mga kapatid na Chen at Shenlong General. Matapos ang lahat, ang mga tao ng Tianlong ay nagmadali sa India ng magdamag, at syempre, si Luo Xia, ang anak na babae ni Haring Shire, ay sumama rin. Pagpunta sa India, hindi itinago ni Yehan ang kanyang kinaroroonan. Dahil inignora siya ni Haring Shire ng labis, kailangan ni Yehan na gamitin ang pinakamalupit na paraan upang mapagtanto niya ang kanyang mga pagkakamali, at ituring siya bilang mukha ng lahat ng bansa sa silangang mundo, at pinunasan ang lahat. Brahman, ito ang magiging pinakamalupit na suntok kay Haring Shire.
Kinabukasan, ang lahat ng kapangyarihan ng Tianlong ay lubos nang pumasok sa India. Ang bansang ito ang pinakamalaking bansa sa Timog Asya, ang pangalawang pinakamataong bansa sa mundo, at isa sa apat na sinaunang sibilisasyon. Boss, may balita na hinihintay na tayo ng matandang lalaking si Haring Shere sa templo ng Shere. Ang lahat ng kapangyarihan ng mga Brahman sa India ay nagtipon na ngayon sa templo ng Shere. Nakarinig nito, sinabi ni Yehan, ipaalam sa lahat, pumunta na tayo ngayon sa santuwaryo ng Shere, hindi na tayo pwedeng mag-antala ng kahit isang minuto o segundo sa pakikipaglaban sa mga Brahman, mas lalo tayong maghihintay dito, mas lalaki ang presyon sa Five-Party Alliance sa kanlurang mundo, lutisin ito sa lalong madaling panahon kasama ang mga Brahman, mas maaga tayong makapasok sa kanluran. Tumango si Lin Chi, at pagkatapos ay tumingin siya kay Diluocha na nakatayo sa tabi niya, ngumisi at sinabi, maliit na babae, medyo ignorante ang aking magiging biyenan, hindi katakataka kung tayo ay. Kabanata 1247. Iyon ay depende sa kung may lakas ka bang kainin ang mga Brahman. Binigyan ni Diluocha si Lin Chi ng isang sulyap at pagkatapos ay tumingin ulit kay Yehan. Si Haring Shere ay mapagmataas at mapagmataas, ang kanyang panahon ay lumipas na. Si Yehan ay tumawa kay Emperor Luocha. Ang Shere Temple ng mga Brahman ay matatagpuan sa Delhi. Sa Delhi, ang iginagalang na katayuan ng Shere Temple ay higit pa sa pambansang pampulitikang larangan. Sa mga Brahman, ang ilang mga mataas na ranggo ng mga dignitaryo ay mga miyembro nila. Pumasok sina Yehan at ang iba pa sa India, syempre hindi nila ito maitagos sa mga mata ni Haring Shere, ngunit hindi niya sila pinigilan. Para sa kanya, ang pagpasok ni Yehan sa India ay parang pagpasok sa pintuan ng impyerno. Hayaan niya ang mga taong ito na pumunta at bumalik, at ang lahat ay inilibing sa India. Kasunod ng utos ni Yehan, ang lahat ng mga master ng Tianlong na pumasok sa India ay pumasok sa Delhi at tumakbo patungo sa Shere Temple kung saan naruroon ang mga Brahman. Ngayon, alam na ng lahat ang layunin ng magkabilang panig at hindi na kailangang itago ito. Ngunit sa sandaling ito, sa paligid ng Shere Temple, nililinas na ng mga Brahman ang paligid. Maliban sa mga master ng mga Brahman, walang ibang makikita. Sa harap ng Shere Temple ay isang trapezoidal square. Ang bulwagan sa harap nito ay mukhang napakaganda. Sa oras na ito, sa magkabilang panig ng parisukat, ang mga master ng Brahman ay may hawak na mga kalasag sa kanilang mga kamay, mataas na hawak ang kanilang mga sibat, at handa ng makipaglaban. Ang kanilang mahusay na pagsasanay ay tila nasa porma sayon. Ang mga master ng Brahman sa Bangladesh ay pinatay ng magdamag, at ngayon ay alam na ito ng mga taong nagtakda ng kanilang mga paningin sa Bangladesh. Ang mga aksyon ni Yehan ay napakabilis at biglaan, kaya maraming tao ang hindi inaasahan na bigla siyang sesolakay. Ang mga master ng Brahman sa India ay sinalakay, at pinatay silang lahat nang gumawa sila ng isang galaw. Pagkatapos ng lahat bago iyon, ang unang 3 araw ng pagpasok ni Yehan sa Timog Asya ay kalmado at walang nangyari, kaya ang mga tao sa labas ay naghihinala pa rin sa mga intensyon ni Yehan. Walang naisip na naghihinala pa sila sa mga intensyon ni Yehan sa oras na iyon, si Yehan, na tahimik sa loob ng 3 araw, ay biglang sesolakay ng isang kidlat at sesolakay sa mga Brahman. Siyempre, nang malaman ng mga taong ito na ang mga master ng Brahman sa Bangladesh ay pinatay na, sina Yehan at ang iba pa ay lumitaw na sa harap ng Brahman Shere Temple. 2 araw na lang ang natitira kay Yehan. Sa pakikipaglaban sa mga Brahman, kailangan ni Yehan na gumamit ng blitzkrieg para malutas ito. Habang naghihintay ang mga Brahman sa labanan, sina Yehan at lahat ng high-level na miyembro ng Tianlong ay lumitaw sa harap ng trapezoidal square. Naglakad-lakad sila sa mga hagdanan na may walang pakialam na ekspresyon, kahit na maraming Brahman sa magkabilang panig nila. Ang mahabang sibat ay maaaring pumatay anumang oras, at wala silang takot. At sa likuran ng nangungunang Tianlong, sinundan ng mahigit 140 pilak na Dragon General, ang kawalang pakialam sa kanilang mga mata ay tila itinuturing ang mga master ng Brahman na mga dekora sayon. Dahil, sa pagkakataong ito, si Yehan ang nanguna sa lahat ng mga tao ng Tianlong sa pakikipaglaban. Gamit si Yehan bilang guru god, walang malakas na kaaway ang maaaring magbanta sa kanila. Sa puso ng Tianlong, si Yehan ang kanilang walang hanggang paniniwala. Panginoong Haring Shere, narito na sila. Mahinang sabi ng isang master ng Brahman Dharma Protector sa Shere Temple. Nakarinig nito, biglang dumilat ang Haring Shere sa itaas, at isang uhaw sa dugo na liwanag ang sumabog mula sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, parang isang napakalaking enerhiya ng dugo ang kumakalat sa Shere Temple.
Ang makapal na duguan na aura, ito ay parang isang malaking bato na pumipigil sa mga puso ng lahat ng mga tao sa Shire Temple. Hiem, mapagmataas na junior, magandang oras para dumating, pinatay ang aking 4 na dakilang King Kong at 200 misyon ng tagapagbantay ng palasyo. Ngayon, oras na para bayaran niya ang kanyang mga utang. Biglang tumayo si Haring Shire, tumingin sa parisukat sa harap ng bulwagan, pagkatapos ay gamit ang isang kaway ng duguan na damit, isang makapal na duguan na aura ay agad na kumalat mula sa bulwagan. Sa parisukat, sina Yehan at ang iba pa ay tahimik na nakatayo sa parisukat. Sa ilalim ng pamumuno ng mga kapatid na Chen at Shenlong General, ang mga tao ng Tianlong ay nahati na sa 2 koponan, at tinitigan ang mga master ng tagapagbantay ng templo na may hawak na mga kalasag at may hawak na mga sibat sa magkabilang panig nila, kasama. Ang mga mata ng magkabilang panig ay nagtitigan na parang mga lobo at tigre, at ang gumugulong na nakamamatay na aura ay nagbanggaan sa kawalan, tinatakpan ang kalangitan. Hanggat ang mga mataas na opisyal ng magkabilang panig ay nagbigay ng utos, mababangga sila na parang 2 agos ng mabilis. Sa unahan, sina Yehan, Shaben, Linchi, Zhao Hengtian, at Jipot Ian ay mayabang na nakatayo. Sila ang pangunahing puwersa upang harapin ang mga master ng Brahman. Sa sandaling ito, ang pinakakahiya-hiya ay si Emperor Raksha. Bilang isang prinsesa ng Brahman, nakatayo siya sa kampo ni Yehan at naging bilanggo ng grupo ni Yehan. Sa sandaling ito, sa itaas ng marilag na bulwagan sa harap ni Yehan at ng iba pa, ang mga master na nakasuot ng duguan na damit ay sunod-sunod na lumitaw. Ang mga taong ito ay naglakad-lakad sa mga hagdanan, at sila, na nasa mataas na lugar, ay walang pakialam na tinitigan ang parisukat sa ibaba. Ang mga mata ni Yehan at ng iba pa sa itaas ay isang uri ng hubad na paghamak, tulad ng isang emperador na tumitingin sa kanyang mga courtier mula sa isang mataas na lugar. Hoy! Isang grupo ng mga mapagmataas na lalaki, kailangan kong hayaan silang lumuhad sa harap ni Master Chi mamaya. Ngumisi si Lin Chi, ang kanyang puting ngipin ay puno ng isang nakakatakot na lamig, paano kaya titiisin ni Lin Chi, ang Diyos ng pagpatay, ang iba? Nakatayo ng mayabang sa itaas ng kanyang ulo. Hindi nagsalita si Yehan, ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatingin sa nasa gitnang lalaki sa unahan. Ang lalaking ito ay nakasuot ng duguan na damit na may isang pares ng tatsulok na mga mata at isang kurbadang ilong. Ang mga matatalas na matang iyon ay palaging naglalabas ng isang kamangha-manghang nakamamatay na aura. Siyempre, ang pangalan ni Haring Shire ay hindi tinawag, ngunit pinatay siya mula sa madugong pagpatay. Ang lalaking ito ay uhaw sa dugo at walang awa. Natatakot ako na ito ay mapapasa sa nasa harapan ko. Nang tiningnan ni Yehan si Haring Shire, tinitingnan din niya si Yehan. Ang kanyang matatalas na mga mata ay parang isang agila sa kalangitan, masuwayan. Hindi pinansin ni Haring Shire ang natitirang kabataang lalaki sa harap niya. Dito, kung narito pa si Ji Quangren, at narito pa ang master sa likuran ni Yehan, marahil ay matatakot siya kay Yehan ng 3 puntos. Unti-unti, isang tingin ng paghamak ang lumitaw sa mukha ni Haring Shire, tiningnan niya si Yehan, at sinabi, maliit na bastos, ikaw na pumatay sa akin, ngayon sa aking Shire Temple, hahayaan kitang subukan kung ano ang buhay na mas mabuti kaysa sa kamatayan. Panipi. Nakarinig nito, tumawa si Yehan at sinabi, Haring Shire, masyadong mapagmataas at mapagmataas ka, ngayon ay narito ako sa Shire Temple, at hahayaan kitang makita ng iyong sariling mga mata kung paano ko sinisira ang iyong Brahman ng hakbang-hakbang, at hahayaan kitang makita mo, ikaw ay isang marilag na Osir King, at wala kang anumang kapital na ipagmalaki sa harap ko. Hiem, mapagmataas na maliit na bastos, kahit na ang iyong amang si Ji Quangren ay hindi nang ahas na sabihin iyon, nasa iyo na ba? Malamig na umungol si Haring Shire, at ang napakalaking duguan na aura ay ligaw na sumayaw sa kawalan sa paligid niya, na nagpapangyari sa kanya na parang isang Shire mula sa impyerno. Ang mga mata ni Yehan ay puno ng nakamamatay na intensyon, at ang Haring Shire na ito ay madaldal, mas mainam na kausapin ang kabilang panig ng direkta gamit ang lakas, sa pagharap sa makapangyarihang lakas, ang anumang kay-abangan at pagmamataas ay magmumukhang mapotla at walang lakas. Kabanata 1248. Hiem, ang babaeng ito ay buhay pa, bakit gusto mo bang lumaban sa akin kasama ang maliit na bastos na ito? Sa sandaling ito, ang matatalas na mata ni Haring Shire ay nahulog kay Diluocha, at hindi niya mapigilan ang kanyang mabangis na pagpatay. Ang emperador ay sumasaklaw kay Emperor Luocha, at si Emperor Luocha ay naging bilanggo ni Yehan. Sa mga mata ni Haring Shire, ito ay isang uri ng kahihiyan sa kanya, kahit na ang kabilang panig ay ang kanyang anak na babae. Ama!
Kalmado ang tingin ni Diluocho at tiningnan si Haring Shire nang walang anumang emosyon. Maliwanag, malinaw na niyang alam ang ugali ni Haring Shire. Malamig na ngumiti si Haring Shire, at may isang may sakit na ngiti sa kanyang mabangis na mukha, dahil naging bilanggo ka na ng maliit na hayop na ito. Kung gayon, ako, Haring Shire, ay wala ng anak na babae mula ngayon. Ang maliit na hayop na ito ang pag-iingat sa iyo ay maliwanag na kahihiyan sa akin. Kung hindi ka nila papatayin kita. Pagkatapos ng lahat, sa isang iglap binuksan ni Haring Shire ang kanyang malaking kamay, at agad niyang sinipsip ang sibat sa kamay ng isang master ng tagapagbantay ng palasyo. Hawak niya ang sibat sa kanyang kamay, biglang iniwagayway ni Haring Shire ang kanyang malaking kamay pasulong, at ang sibat ay diretso. Ang mga saksak ay papunta sa katawan ni Diluocha. Ang pag-atake na ito ay hindi maisip na mabilis, maliban kay Yehan, ang mga eksperto tulad ni Lin Chi ay hindi ito kayang labanan. Ding! Sa kritikal na sandaling ito, sumabog ang sky-breaking halberd sa kamay ni Lin Chi, sinusubukang harangan ang pag-atake, ngunit kahit na nakialam si Lin Chi, ang pag-atake ay hindi pumatay kay Emperor Luocha, ngunit pinatay din nito si Emperor Luocha. Ang kaliwang balikat ni Diluocha ay tinamaan. Gayunpaman, matapos masugitan ng malubha, ang mukha ni Diluocha ay hindi nagbago kahit na ang ekspresyon ng sakit. Susuntukin ko ang iyong lola, matanda, paano mo nang ahas na hawakan ng aking babae? Nagalit si Lin Chi, na parang isang galit na leon, nakatitig kay Haring Shire na may walang hanggang nakamamatay na intensyon sa kanyang mabangis na mga mata. Bakit ko hindi siya pinatay? Lumalabas na nine-love ka sa maliit na babaeng ito. Malamig na ngumiti si Haring Shire. Matandang bagay. Lumapit si Lin Chi na may isang mabangis na tingin sa kanyang mukha, ngunit pinigilan siya ni Yehan. Tumingin siya kay Haring Shire na nasa itaas niya, at isang nakakatakot na kalupitan ang unti-unting lumitaw sa kanyang kalmadong mukha. Galit, maaari kang maglagay ng nakal-alasong kamay sa iyong sariling anak na babae, Haring Shire, bumaba ka at mamatay. Haring Shire, bumaba ka at mamatay. Ang gumugulong na tunog ay ipinadala sa bahaging ito ng langit at lupa, at ang tinig ay nag-ugong sa kalangitan sa loob ng mahabang panahon. Mula sa katawan ni Yehan, ang nakakatakot na pagkapuot ay mabilis na kumalat, tinatakpan ang langit at lupa. Ang longevity sword, na parang espada mula sa isang Diyos, ay lumitaw sa kamay ni Yehan na parang kidlat. Sa itaas, matapos marinig ang mga salita ni Yehan, ang mabangis at may sakit na mukha ni Haring Shire ay naging lubos na nabaluktot. Iniisip siya bilang isang marilag na Haring Shire, isang super expert sa mundo, kahit na ang isang figure tulad ng papa ay hindi nang ahas na gawin ito sa harap niya. Pakikipag-usap, si Yehan ay nagsabi ng kalokohan, sinasabi sa kanya na bumaba at mamatay. Ang mga salitang ito ang pinakamalaking insulto sa kanya, Haring Shire. Ang buong master ng Brahman ay lubos ding nagalit dahil sa mga salita ni Yehan, at ang umaalo na hininga ay pinigilan sa mundong ito. Maliit na bastos, puputulin ko ang iyong dila ng unti-unti. Ang ekspresyon ni Haring Shire ay nabaluktot, nakatingin kay Yehan, ang kanyang kamay ay dahan-daang inilabas, at isang master protector ay naglagay na ng isang trident sa malaking kamay ni Haring Shire, lahat ay sumusunod sa utos, patayin sila, wala nang natira. Sumigaw ng malakas si Haring Shire, at ang mga salitang iyon ay nagpatakot sa kawalan. Agad, kasunod ng utos ni Haring Shire, sa mataas na lugar ng parisukat na ito, ang mga tagapagbantay ng palasyo na may hawak na mga kalasag at sibat ay gumalaw ng kanilang mga kamay, at ang mga figure ay tumalon ng mataas at mataas. Susunod, ang taong may hawak ng mahabang sibat ay sumasaksak patungo sa Tianlong, at ang mga figure sa buong kalangitan ay sumikop sa kawalan na parang isang itim na ulap. Pumatay. Sa pagharap sa mga master ng misyon ng tagapagbantay ng templo ng Brahman, ang mga master ng Tianlong ay walang takot, at sa ilalim ng pamumuno ng mga kapatid na Chen at ng mga Dragon General, mabilis silang nagtagpo. At sina Yehan, Shaben, Lin Chi, Zhao Hengtian, at Jipot Ian ay magkakasama, malamig na tinitigan si Haring Shire at ang iba pang mga eksperto. Punatin sila. Sa itaas, ang trident sa kamay ni Haring Shire ay nakaturo sa kalangitan, at ang mabangis na nakamamatay na intensyon ay mabilis na sumasaklaw kina Yehan at sa iba pa. Narinig ang mga salitang ito, ang apat na dakilang Vajra sa likuran ni Haring Shire at ang apat na tagapagbantay ay sumigaw ng malakas na parang isang bugzo ng hangin. Sumugod sila kay Yehan at sa iba pa. Matanda, ang kalaban mo ay kami. Sabay-sabay na sumulong sina Shaben, Lin Chi, Zhao Hengtian, at Jipot Ian, na may hawak na mga armas sa kamay upang salubungin ang 4 Vajras at ang 4 Guardians na nakaharap sa mga Brahman.
Pantay na labanan ito, ngunit kung ang 4 na Shaben ay nagsama-sama, ang 8 master ay maaaring hindi sila makakain. Sa parisukat, ang labanan sa pagitan ng Tianlong at Brahman ay nagsimula na. Ang tunog ng mabilis na labanan ay gumugulong mula sa langit at lupa. Sa sandaling ito, sina Yehan at Haring Shire ay magkaharap, at ang kanilang mga mata ay naglalabas ng nakamamatay na intensyon. Maliit na bastos, ginagalit mo ang aking Brahman, pinapatay mo ang iyong sarili. Kabanata 1249. Isang matinis na tinig ang nagmula sa bibig ni Haring Shire, at sa susunod na sandali, ang kanyang katawan ay binaril patungo kay Yehan, na parang liwanag at kuryente, sa isang kamangha-manghang bilis na hindi nakikita ang paggalaw ni Haring Shire sa kawalan, anino. Snap! Sa kawalan, ang tunog ng pagkabutas at pagsabog ng hangin ay dumating. Ang nakakatakot na trident sa kamay ni Haring Shire ay parang sandata ng kamatayan. Tinamaan niya ang kawalan at nilapitan ang katawan ni Yehan, na gustong ay pakabit si Yehan sa lupa gamit ang isang suntok. Walang pakialam ang tingin ni Yehan, hawak ang longevity sword sa kanyang kamay, walang galaw. Kahit na ang galaw ni Haring Shire ay hindi maisip na makapangyarihan, kay Yehan, ang bantog sa buong mundo na Haring Shire ay wala na, at ang kanyang sariling lakas ay sumire sa kaharian ng 3 bulaklak, na nagpapangyari sa lakas ni Yehan na maging mas malakas. Pagkatapos ng lahat, kung gagamitin ni Yehan ang lahat ng kanyang sariling mga pamamaraan sa kaharian ng 2 bulaklak, ang kanyang lakas ay walang hanggan na malapit sa kaharian ng 3 bulaklak. Ngunit sa ngayon, matapos masira sa Three Flowers Realm, ang lakas ni Yehan ay walang alinlangan na mas nakakatakot, tumataas ng tuwid. Ang lakas ay lubos na napakahusay. Halimbawa, ang lakas ni Haring Shire at Papa ay katumbas ng lakas ng 3 bulaklak, at ang kanilang lakas ay hindi isang banta kay Yehan. Tawa! Ang longevity sword sa kamay ni Yehan ay sumayaw na parang galit na dragon, na gumugulo sa hangin at ulap sa pagitan ng langit at lupa. Sa isang iglap, ang mga hibla ng enerhiya ng espada ay sumabog. Ang marilag na kendo caution ay tila pumipigil sa lahat. Sa kawalan sa harap ni Yehan, ang trident ni Haring Shire ay bumaba, at ito ay lumaki ng walang hanggan sa paningin ni Yehan. Wasakin! Ang intensyon ng espada ng buhay at kamatayan ay naging isang nakakagulat na liwanag ng espada, dala ang nakakatakot na caution ng espada, at tinanggap ang pag-atake na sumabog kay Haring Shire. Sa ilalim ng nagninangas na araw, ang dalawang nakakatakot na pag-atake ay mabilis na nagbanggaan, at ang pagsabog ng liwanag ay tila pamunit sa nakasisilaw na sikat ng araw sa itaas ng kalangitan. Ang mga armas ng dalawa ay nagbanggaan, at ang mga alon ng nakasisirang kapangyarihan ay kumalat sa kawalan na parang mga alon ng tubig. Sa buong mundo, ang mga taong nakaramdam ng nakasisirang kapangyarihang ito sa panahon ng labanan ay umiwas ng malayo, tulad ni Yehan at Haring Shire. Ang ganitong uri ng paligsahan ng super expert kahit na ang aura na inilabas nito, ay hindi kayang labanan ng mga ordinaryong tao. Sa pagitan ng langit at lupa, ang katawan ni Haring Shire ay puno ng dugo, at naging Shire siya, ang kanyang mga mata ay naging mapusyaw na pula, sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila, parang mamamatay ka sa kanyang mga mata, at malapit ka ng mahulog sa kamatayan. Ginamit ni Yehan ang intensyon ng espada ng buhay at kamatayan, at ang napakalakas na kapangyarihan laban sa trident sa kamay ni Haring Shire. Gayunpaman, sa ilalim ng pag-atake na ito, bagamat ang nakakatakot na kapangyarihan ay nagwawalis sa mundo na parang isang bog zone ng hangin, ang dalawang tao sa kawalan ay nanatiling walang galaw, pantay ang lakas. Siyempre, hindi pinakawalan ni Yehan ang buong kapangyarihan ng Sword Intent of Life and Death ng unang makipaglaban kay Haring Shire. Hindi nakakagulat na nang ahas kang lumaban sa akin, maliit na bastos ka. Sa mga young master sa mundo, ang iyong lakas ay nararapat ng numero 1. Gayunpaman, ang kalaban mo ngayon ay ako. Sa tingin ko, ako, Haring Shire, ay papatay ng tao sa buong buhay ko. Walang bilang, kabilang ang ilang mga nangungunang henyo, ngayon, kahit na ikaw ay ang numero 1 young expert sa mundo, mamamatay ka pa rin sa aking mga kamay. Walang pakialam ang tingin ni Haring Shire, tinitigan si Yehan na may mabangis na mga mata na parang isang halimaw, at ang tumataas na dugo ay sumasakop sa mundo. Si Yehan ay nakatayo na may hawak na espada, walang pakialam na tumingin kay Haring Shire at sinabi sa isang malamig na tinig. Haring Shire, masyadong mapagmataas ka, naninirahan sa kaluwalhatian ng nakaraan, tila nakalimutan mo ang isang pangungusap, ang isang bagong henerasyon ay pumapalit sa isang matanda, sa tingin ko ay bata ka pa noong bata ka.
Dumating ka rin dito sa parehong paraan, sa pagitan mo at ko ngayon, hindi magtatagal bago natin malaman kung sino ang mananalo, at babayaran mo ang presyo para sa iyong kaiabangan. Hiem, maliit na bastos, maghintay ka lang ng kamatayan. Mabangis na ngumiti si Haring Shire, at naglakad siya patungo kay Yehan na may hawak na trident sa kanyang kamay. Ang bawat hakbang na kanyang ginawa sa kawalan ay parang tunog ng mga tambol ng digmaan, at ang momentum ay nakakatakot. Sa kawalan, si Haring Shire ay naglakad patungo kay Yehan na may hawak na trident sa kanyang kamay, mabangis ang kanyang mukha, ang kanyang masamang aura ay napakalaki, at ang nakakatakot na corrosive aura ay mabilis na pumipigil kay Yehan, na parang isang uhaw sa dugo na demonyo ang lumitaw sa buong mundo. Ang ekspresyon ni Yehan ay nanatiling pareho, na may isang kamay sa likuran niya, mayabang siyang nakatayo na may hawak na espada sa kanyang kamay, at tiningnan si Haring Shire na naglalakad patungo sa kanya na may matatag na mga mata. Sa pagharap sa kanya, ang super expert na ito sa mundo, upang maging matapat, si Yehan ay hindi gaanong napipigilan. Kung gusto niyang gamitin ang pinakamalakas na suntok, si Haring Shire ay tiyak na matatalo. Gayunpaman, si Haring Shire na ito ay napakamapagmataas at mapagmataas, hindi alintana ni Yehan na matuto ng ilang trick mula sa kanya. Kung ang kabilang panig ay nagsikap na at nasa dulo na ng daan, kung talunin niya ulit ito, tiyak na yuyurikan niya ang kaiabangan ng kabilang panig, sa ilalim ng mga paa. Si Yehan, gamitin ang pinakamalupit na paraan upang talunin si Haring Shire. Ang nakakatakot na mga armas ay nagmula sa kawalan sa harap ni Yehan, at ang kanilang nakasisirang kapangyarihan ay tumago sa mga puso ng mga tao. Sa pagharap sa pag-atake ni Haring Shire, hindi maraming master sa mundong ito ang nang-ahas na baliwalain ito. Tingnan ang nakakatakot na armas ni Haring Shire. Maliit na bastos, mamatay ka. Ang tunog ng mga gumugulong na sigaw ay ipinadala sa kawalan, at sa isang iglap, ang kawalan ay tinamaan. Ang walang kapantay na matalas na kapangyarihan ng trident ay nagparamdam kay Yehan na ang kawalan sa paligid niya ay lubos na pinipiga, at ang mabilis at nakakatakot na kapangyarihan ay agad na bumagsak sa lupa. Sa kanyang katawan, wasakin ang kanyang katawan sa mga piraso. Haring Shire, may 3 espada ako. Kung kaya mo silang sirain, ako, Yehan, ay kusang iaalay sa iyo ang aking ulo. Kabanata 1250. Sa kawalan, sumulong si Yehan, at ang malakas na tinig ay kumalat sa buong kawalan. Sa sandaling ito, ang longevity sword na mataas na hawak ni Yehan ay biglang umiikot pasulong. Agad, sa itaas ng malinaw na kalangitan, ang kulog ay umalingaw-ngaw sa isang malakas na tunog, isang nakakatakot na kidlat ang bumagsak mula sa langit. Habang iniwagayway ni Yehan ang kanyang longevity sword, ang kidlat na ito ay sumunod, na bumubuo ng isang kidlat na liwanag ng espada. Boom! Ang banggaan ng kidlat na liwanag ng espada at ng trident, ang gumugulong na paggalaw ay hindi maisasalarawan sa mga salita. Ang mga taong nakarinig ng paggalaw na ito sa mundo ay nakaramdam na parang ang kanilang mga eardrum ay nabasag, bingi ang kanilang mga tainga, at ang kanilang mga mata ay puno ng mga bituin. Mayroon pala siyang ganitong lakas. Sa parisukat, si Emperor Luocha, na ang kaliwang balikat ay sinaksak ni Haring Shire, ay nanunood ng labanan sa itaas ng kalangitan, ang kanyang magagandang mata ay nagulat, at ang lakas ni Yehan ay talagang nagulat sa kanya. Isa rin siyang henyo ng nakababatang henerasyon, at ang lakas ni Yehan ay napakalayo ng kanyang nalampasan, hindi ka panipaniwala. Si Yehan ay hindi natalo kahit kaunti sa isang paghaharap sa isang world-class super expert na si Haring Shire. Pinahihit ang kanyang magagandang mata, ang mga mata ni Emperor Luocha ay dahan-daang nahulog kay Haring Shire, ang kanyang ekspresyon ay malamig. Para sa kanyang ama sa laman, si Emperor Luocha ay wala talagang gaanong nararamdaman para sa kanya, ang uhaw sa dugo na si Emperor Luocha ay nagmana kay Haring Shire. Ang hari ay may uhaw sa dugo na kalikasan, at sinundan niya si Haring Shire mula noong siya ay bata pa. Sa ilalim ng kanyang mahigpit, halos malupit na pagtuturo, si Luocha ay hindi lamang walang pagmamahal sa lalaking ito, ngunit sa kabaligtaran, lubos niya itong kinasusuklaman. Para sa kanyang sariling katayuan at dignidad, alam ni Luocha na kahit na ang kanyang anak na babae sa laman ay nagkamali, papatayin siya ni Haring Shire ng walang pag-aalinlangan. Sa itaas ng kawalan, tiningnan ni Haring Shire si Yehan na walang galaw sa harap niya, ang kanyang mga mata ay naging malamig, at ang nakamamatay na intensyon na kumakalat sa pagitan ng langit at lupa ay naging mas matindi. Tinatakpan si Yehan na parang isang malaking lambat ng langit at lupa. Haring Shire, may 2 pa akong espada. Sa kawalan, kalmado ang tingin ni Yehan at tinuro si Haring Shire. Hiem, maliit na bastos, huwag kang magmalaki, isang warm-up lang iyon kanina.
Malamig na umungol si Haring Shire na nag-ugong sa buong mundo. Agad, kinuyam niya ang kanyang palad at isang nakakatakot na pakiramdam ng kapangyarihan ang sumabog. Hawak ni Haring Shire ang trident gamit ang isang kamay, at muli gamit ang isang suntok, sumalakay siya kay Yehan. Sa kawalan sa harap niya, ang pag-atake ni Haring Shire ay dumating, ito ay mas makapangyarihan at nakakatakot kaysa sa kanyang nakaraang pag-atake. Ang nakakatakot na kapangyarihan at bilis ay tila nagpapagana ng mga apoy sa kawalan. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Yehan ay nanatiling hindi nagbabago. Gamit ang isang pagyanig ng kanyang kanang kamay, ang longevity sword ay sumugod, at isang kamangha-manghang intensyon ng espada ang sumabog sa oras na ito. Nagiging isang nakakagulat na liwanag ng espada, ito ay sumulong ng walang pag-aalinlangan, pinunit ang kalangitan, at isang puting liwanag ang sumire sa pag-atake ni Haring Shire na puno ng walang hanggang kapangyarihan. Sa isang iglap, ang mga alon ng pagkawasak ay kumalat sa lahat ng direksyon, at ang katawan ni Haring Shire ay umatras ng 2 hakbang sa kawalan. Ang pag-atres na ito ay nagparamdam agad sa kutis ni Haring Shire na napakapangit, at ang mabangis na mukha ay naging mas nakakatakot. Sa pagharap kay Yehan, isang umuusbong na bituin sa nakababatang henerasyon, umatras siya sa isang paligsahan sa kanya. Para kay Haring Shire, ito ay isang malaking kahihiyan. Haring Shire, tila ikaw ay sikat sa mundo. Ito ang aking pangalawang espada at halos hindi mo ito kayang labanan. Ang ikatlong espada, tiyak na mamamatay ka. Ngumiti si Yehan at tinuro ang kanyang espada sa kalangitan, nagalit si Haring Shire, si Yehan, tinatawanan siya nito, hinahamak siya, bilang isang world-renowned supermaster, kailan pa siya nahiya ng ganito. Maliit na bastos, puputulin kita sa mga piraso. Sa itaas ng kalangitan, mabilis na sumigaw si Haring Shire, at ang kanyang katawan ay sumugod kay Yehan, na parang isang galit na hayop, walang awa na winawasak ang lahat sa kanyang paningin. Oras na para matapos. Walang pakialam ang ekspresyon ni Yehan, at gamit ang isang pag-iisip sa kanyang isipan, ang makapangyarihang gintong kapangyarihan ay patuloy na umagos mula sa katawan ni Yehan. Ang mga gintong kapangyarihang ito ay matalas at walang hanggan, at ang matalas na lasa ay mas malakas kaysa sa anumang mahiwagang arma sa mundo. Ito ay mas nakakatakot, puno ng isang nakakatakot na aura na winawasak ang lahat sa mundo. Sa sandaling lumitaw ang kapangyarihan ng ginto, ang lahat ng gintong sinag ng liwanag ay nagtipon sa longevity sword, na nagpapangyari sa longevity sword na lubos na natatakpan ng ginto sa sandaling ito. Mamatay! Isang nakakatakot na tinig ang sumigaw mula sa bibig ni Yehan, at ang longevity sword ay sumugod. Ang gintong liwanag na iyon ay nalampasan ang ningning ng nagninangas na araw sa itaas ng kalangitan, na parang sa harap ng gintong liwanag na ito, ang anumang liwanag sa mundo ay magmumukhang mapotla. Naramdaman ng espada ni Yehan na sumasaksak sa kanya, nanginginig ang puso ni Haring Shire habang sumusugod siya kay Yehan na parang isang ligaw na hayop. Sa gintong liwanag ng espada, naamoy niya ang hininga ng kamatayan. Ang hininga ng kamatayan na ito, siya hindi na naramdaman ito sa loob ng mahabang panahon. Sa ilalim ng walang awa na pagbomba ng kapangyarihan ng ginto, ang lahat ng mga trident sa mga kamay ni Haring Shire ay nawasak, nababasag ng unti-unti sa kawalan. Ang tanawing ito ay nagpatakot kay Haring Shire. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Haring Shire, na nakakulong sa espada ni Yehan, ay hindi makaiwas, dahil ang espada ni Yehan ay masyadong mabilis at masyadong mabangis, at ang gintong liwanag ng espada ay hindi pa bumabagsak sa kanya. Ang hininga ay nagparamdam na kay Haring Shire na dumura ng dugo. Tawa! Ang nakasisilaw na gintong liwanag ng espada ay tumagos sa katawan ni Haring Shire at sa likuran niya. Ang nakakatakot na pag-atake na ito ay agad na nagpapangyari kay Haring Shire na lumipad paatras sa itaas ng kawalan, at ang nakakatakot na kapangyarihan ng pag-atres ay nagparamdam sa kawalan na manginig. May mga pagsabog ng sonic boom, at sa wakas, ang katawan ni Haring Shire ay nahulog sa mga hagdanan ng parisukat. Ang nakakatakot na puwersa ng pagbagsak ay nagdurog sa matitigas na hagdanan sa isang nakakatakot na bakas, at dumura siya ng dugo mula sa kanyang bibig. Ang nakakatakot na gintong liwanag ng espada ay nagpabagsak kay Haring Shire sa ere, at umatras ng mabilis sa itaas ng kawalan, dumura ng dugo, at sa wakas ay bumagsak sa mga hagdanan ng parisukat na may isang pagbagsak. Ang nakakatakot na puwersa ng pagbagsak ay nagdurog sa matitigas na hagdanan. Isang bakas ng takot ang lumabas.